Kaugnay sa issue ng pagbabayad ng gobyerno sa guarantee letters sa ilan pang ospital sa Batangas, pati ang mga sakit na dapat bantayan ngayong tag-ulan, makapanayan po natin Health Secretary Ted Herbosa. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa mga taga-subaybay. Kumusta lang namin yung pagbabayad ng gobyerno sa mga pribadong ospital dun sa tinatawag na guaranteed letters? Merong 480 million pesos sabi ng PHAPI na hindi pa raw nababayaran. Actually, tinanong ko sa aming regional director ito, no? Apo. At according to them, ang kanilang turnaround time sa pagbabayad ay nasa 3 months, ano? So, mukhang updated naman sila. Apo. At yung mga hindi bayad, karamihan po dyan may kakulangan ng documentary requirement Apo. ng regional office. Pero tama. Hanggang lang naman ang may problema. Opo. Apo. Tama ho yung figure, 480 million o mas mababa pa? Baka mas mababa pa kasi hindi ko alam yung exact figure. Apo. Pero iilan lang yung mga ospital na hindi pa bayad sa kanilang kine-claim. Apo. Kailangan namin siguro mag-consolidate kung ano yung kine-claim nila at ano yung talagang pwedeng bayaran sa pondo ng Department of Health. Pero pwede ho bang tanggihan ng private hospital ang mga tinatawag na guarantee letter, Secretary? Alam mo, wala namang kaming guarantee letter na binibigay. Okay. Hindi kami nagbibigay. Meron kaming programa, ang tawag dyan, Medical Assistance for Indigent Patients and Opo. Financially Incapacitated Patients. Pag itong programa na to, tumutulong to sa mga pasyenteng kulang ang pambayad, lalo na kung kulang yung binayad ng PhilHealth at ng iba pang gastusin sa ospital. Opo. Pero hindi kami nagbibigay ng guarantee letter po. Saan po galing itong guarantee letter na pinangahawakan ng Gusto ko PHAPI? malaman kay Dr. Tigrano kung saan nanggaling yung guarantee letter po. Yun ang dapat niyang sabihin. Opo. Okay. Bukod po sa Kasi medical... pag tayo pumunta sa public hospital, sa DOH, walang guarantee letter kung kailangan. Okay. Malinaw na po yan, Secretary. At bukod sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program na nabinggit nyo, may iba pa bang programa na maaaring makatulong sa mga kababayan nating hikahuso sa pagbabayad sa ospital? Opo, meron tayong tinatawag na medical assistance program sa mga gamot na kinakailangan sa cancer at ibang sakit. Meron din tayong pinaprubahan last month na yung tinatawag na gamot package ng consulta benefit ng PhilHealth. So, pabayaran na namin yung mga pang-high blood ng gamot ng bawat miyembro ng PhilHealth. Ang problema lang, inaayos pa natin kung saan kukunin ng miyembro yung ating mga gamot na ito. Opo. Secretary, samantalahin ko na rin po, ngayon pong tag-ulan, may mga pagbaha. Ano bang maaari natin paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa leptospirosis? Opo, number 1 pa rin yung paglusong at paglangoy sa maduming tubig ng baha dahil mataas po ang tinatawag na tsansa magkaroon ng leptospirosis, no? Pwedeng mamatay yung bata o yung sino mang lumusong. Kaya very important mga advice natin sa lepto. Pag napilitan ka lumusong sa baha, pagdating sa baha o opisina, paghugas at pagtabon ka agad ng nabasang lugar. At kung may sugat sa paa o sa hita, huwag nang lulusong sa baha, magbota o magproteksyon. Opo. Maraming salamat, Health Secretary Ted Herbosa. Ingat po. Maraming salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.